else is gone, I would still be here in a memory of things yet unseen. I'd remember all that we've never been, and I cannot wait to see what life has in store for me. Ama naming makapangyarihan, ikaw po ay maawain at mapagpatawad kailanman. Kami humihiling para kay Benigno Jr. na iyong tinawag ngayon upang iyong makapiling pagundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya, maihatid nawa siya sa kanyang talagang bayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang sagot ni Job, sana ang sinabi ko'y maitala at maisulat, at ito ay magawa isang buong aklat. At sa bato'y maiukit itong mga salita ko upang sa habang panahon mabasa ng mga tao. Alam kong hindi natutulog ang aking tagapagligtas na sa akin magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagnas. Si aking mamamasdan at mukha ang makikita ng sariling mga mata, di ng sino mang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin, tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin, batid mo ng lahat, kami ay salamin.
Panginoong aking mahal, panalangin ko ay pakinggan. Araw na lumipas, aking nagunita, at naalaala ang iyong ginawa. Sa aking isipay gumuhit na bigla, ako'y dumalangin na taas ang kamay, parang tuyong lupa ang diwa kong uhaw. Panginoong aking mahal, panalangin ko ay pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman poon ako'y dinggin mo na. Ako ay umasa sa iyong nagtiwala, na kung umagay ipagbugunita, iyong pag-ibig mo na lubhang dakila. Panginoong aking mahal, panalangin ko ay pakinggan. Ikaw aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Panginoong aking mahal, panalangin ko ay pakinggan. Magsitayo po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin, sapagkat ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Cristo. Magsiyo po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Una po ay pakikiramay sa mga naulila ng ating mga kapatid na si Benigno Jr. sa buong pamilya Ramirez. Isa pong pakikidalamhati sa inyong lahat. Hindi ko po napansin yung schedule ko kanina. Alas 5 pala yung misa ko. Kaya po ngayon nalipat. Kaya paumanhin kung ako po ay naiba ng schedule. So ngayon po ay unang Miyerkules sa buwan ng September. At alam naman natin kapag po dumarating na yung buwan ng Ber, ay isa na lamang halos yung ating iniisip. No? Ano po ba iniisip natin pag Ber na? Birthday ng mahal na Birhen. Ano? Excuse me. Gumagana ba ito? Gumagana? Anyway. So, bukod pa po sa birthday ng mahal na Birhen, siyempre po, iniisip natin ay undas. Hindi ba? Undas na Marios. Okay. At pagkatapos ng undas, ang inaantay natin na isa pa ay Christ the King. Ay talaga naman bakit? Di ba tayong mga Katoliko yun ang inaantay natin? At syempre po, ang pinakaantay ng lahat, walang iba kung hindi ang Immaculate Conception. Di ba, December 8 yun? At syempre po, ito na yung pinakahuli siyempre, araw ng ayaw nang sumagot. Sus Mariosep. Anyway, so kayo po ay pinapatawa ko lang para po maibsan kahit kaunti ang kalungkutan na inyong nararamdaman sa pagyaon ni Benigno Jr. So, kapag po talaga ngayon ay Ber na, ayun nga, atin pong naalala yung maraming okasyon. At halos po, hindi naman natin naalala, yung tungkol sa pagyao. Ano po ang ibig sabihin noon? Na ang kamatayan ay walang pinipiling panahon. No? Ako po ay may mga namisahan kung kailan birthday noong tao na namatay, yun ang araw ng kanyang kamatayan. O kaya naman, mismong araw ng Pasko, may nakaburol. Pero hindi po nagmimisa kapag Pasko para sa patay. Kasi po, para yung sa Panginoon. Okay? Kaya po, sabihan po ninyo, yung mga kamag-anak ninyo, mamili ng araw. Anyway, mga kapatid, alam po ninyo, yun ay magandang paalala sa atin. Ano po yung pinapaalala? Dalawang bagay. Una, sana lagi po tayong preparado. Kasi, yung araw ng paglisan sa mundong ibabaw ay walang abiso. Di ba? Hindi naman po yun nagbibigay ng paunang babala. O bukas mamatay ka. Walang ganun no? Kaya po, ang pakiusap o ang paalala sa atin ay walang iba kung hindi, palagi tayong maging preparado. At paano po tayo magiging preparado? Sa pamamagitan po ng
pagsasabuhay ng pagmamahal sa isa't isa. Sapagkat kapag po tayo ay nabubuhay sa pag-ibig ng Panginoon, ibig sabihin noon tayo gumagawa ng mabuti, ibig sabihin noon palagi tayong tumutulong sa ating kapwa, handa tayong magpatawad at tayo ay naglilingkod ng walang inaantay na kapalit. Any day that death might come, we are always prepared and we are fearless kung tutuusin. At panghuli na ipinapaalala sa atin kung ang kamatayan ay walang pinipiling oras o araw, isa lamang po ang ibig sabihin noon, na ang buhay pala natin ay wala sa ating mga kamay. Kaya hindi po tayo makakapamili, hindi tayo po pwedeng mag-negotiate o kaya ay makiusap na i-delay. Sa halip na ngayon, bukas na lang, o bukas sa makalawa na lang. Walang ganun eh. Ano po ang ibig sabihin? Na mayroong mas makapangyarihan kaysa sa atin at iyon ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Kaya po, anuman ang ating lakas, anuman meron tayo, sino man tayo sa mundong ibabaw, huwag po nating ipagkakamali o kakalimutan na ang buhay natin ay galing sa Diyos at sa Diyos pa rin magbabalik. Kaya po hanggat tayo ay pinahihiram pa ng Panginoon ng ating inutang na buhay, sulitin natin, gamitin natin sa maayos para kailanman o saan man ito bawiin ng nagpahiram, ay lakas loob natin na maibabalik sa Kanya ang ating hiram na hininga. Mga kapatid, sa misang ito, isinauli na ni Benigno Jr. ang kanyang hiram na buhay. Sana po ito ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon para nang sa ganoon siya ay gantimpalaan sa kalangitan at kung anuman yung mga kahinaan, kasalanan na kanyang nagawa, sana ay patawarin ng Panginoon. Tulungan nawa siya ng Panginoon at ipagdasal ng ina ng laging saklolo ngayong araw ng Miyerkules, ngayon at magpasawalang hanggan. Ng ating kapatid na si Benigno Jr. Sa kanya ay pinunla ang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin siya sa buong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay, at sa muling mabubuhay, ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa buong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga nagdadalamhati at nalulumbay, at ng lahat ng sa kanila'y nakikirami, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa buong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Naway gantimpalaan ng Panginoon ang ating mga yumaong kapatid, kamag-anak at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa buong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayon para kay Benigno Jr., hinihiling namin kanya namang makaharap sa paghuhukom ang iyong maawaing anak, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. nasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Dapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon namamatay, sa iyo bukas muling mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon at ibinigay sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipahayag po natin ang hiwaga ng pananampalataya sa magitan ni Kristo. Kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapatid, narito po si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo ngayon na sa Kanya itatanggap. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ka ako. Ama naming mapagmahal, ibinigay ng iyong anak sa amin ang pabaon na pagsasalo sa banal na piging. Ipagalaw mo si Benigno Jr. ay makapakinabang sa pag ni Kristo sa kabilang buhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Atin po ngayong babasbasan ang labi ng yumao. Sa bawat panalangin ang ating sasagot, ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailanman, pagkamiti ng may kapal. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo si Benigno Jr. na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo po siyang pababayaan at pamalagin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na po sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanyang kahinaan, manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalam sa iyo, Benigno Jr., kapatid na yumao, mapasapiling ka nawa ng poong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo hanggang sa kabilang buhay, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa paraiso, magkikita-kita muli tayo. Samahan ka nawa ng mga santo, kahit na may nauna, tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. In another lifetime, it would be forever. In another world where you and I could be together. In another set of chances, I'd take the ones I've missed and make you mine. If only for a time, my life would matter in another life. And I'd stay as strong, and I'd stay as true. You'd have forever now to think it through. 'Cause I do believe what wasn't meant to be wasn't meant for now. And someday you'll see in a pleasant time we never knew, I'll be standing there waiting for you. In another lifetime, it would be forever. In
together in another set of chances. I take the ones I've missed and make you mine, if only for a time. My life would matter in another life. You would be mine, but until the time is now, I'd be holding on somehow. In another lifetime, in another world where you and I could be together, in another set of chances. I'll take the ones I've missed and make you mine, if only for a time. My life would matter. Kalungkot talaga yung isang mahal sa buhay na walang, lalo na kung walang bata. Lahat naman tayo darating dito sa ganitong kamatayan, mayaman, mahirap, diba? Lahat ay dapat na ito. Nakalulungkot lang kung malis ang isang mahal sa buhay na walang paalam. Kasi uso nga ngayon, yung bigla na lang na mamatay, diba? Mga atake. Yan. Kasi yung kamatayan, yan parang magnanakaw. Yung magnanakaw, hindi lang magsasabi na papasukin yung bahay mo para magnakaw. Ganyan yung kamatayan. Bigla yung dating at walang pasabi. Pero tayo bilang tao, napakalaga na makita natin yung katotohanan na lahat tayo, sabi nga doon sa Biblia, itinakda sa tao ang minsan lamang mamatay, pagkatapos ay ang paghukom. Lahat tayo ay dadaan sa hukuman ng Diyos. Kung ano yung ginawa mo dito sa lupa habang ikaw ay nabubuhay. Kaya yun po yung nasabi ng banal na kasulatan. Ano po? Minsan lang mamatay pagkatapos ay ang paghukom. Gusto ko i-share sa atin itong Roma 6:23. Tayo muna yung mag-pray. Tayo muna yung nalangin. Lord, salamat po. Ikaw po ang mataas sa amin sa kabiglaan. Alam po namin, may kalungkutan yung mawala yung isang mahal namin sa buhay. Pero alam namin, Lord, na lahat ng ito ay naayon sa iyong banal na kalooban. Sapagkat ikaw ang lumikha sa amin. Ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng buhay. Kung gusto ninyong kuhanin ito, wala po kami magagawa. Pero ang mahalaga, patuloy ka namin kinikilala na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa hapon na ito. Sa pag-alis po ni John G. Patungo sa iyong kariyan, Lord. Dalangin namin na kaming naiwan dito ay inyong pong gagabayan. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sabi po dito, sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay, isa-isahin po natin. Sabi po dito, kamatayan, sapagkat kamatayan. Pagka pinag-uusapan yung kamatayan, ano po yung nalalagay sa isip ninyo? Diba? Lahat tayo mamatay, tama? Walang dito, walang libre. Lahat darating doon sa kamatayan. At sabi nga po, ang kamatayan, hindi ito yung katapusan. Kundi ito'y pasimulan ng buhay doon sa kabilang buhay na kasama yung ating Panginoon sa Kristo. Amen?
Kanya sinasabi ng Biblia, ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kanya yung faith ko natin ay nagsimula nung muling mabuhay yung ating Panginoon sa Kristo. Kasi kung hindi siya muling nabuhay, walang useless yung ating pananampalataya. Tama po ba? Kanya yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon sa Kristo ang nagsasabi sa atin na dito meron na tinatawag na buhay na walang hanggan. Kanya sabi ng Biblia, ang sino mang nasa Kanya ay kukuhanin niya. Yun po yung maliwanag na sinasabi sa wala ng kasulatan. Dalawa lang yung pupuntahan ng tao. Amen. Saan ba? Langit at impyerno. Amen. Marami nagsasabi, yun daw impyerno nandito sa lupa. Buhay na ito para impyerno, sabi ng iba. Pero meron talagang lugar, yung natawag na hell. At meron naman talaga na langit. Tama? Kaya dalawa lang yung pupuntahan ng tao. Sabi dito, pagkat kamatayan, lahat po tayo ay mamatay. Diba? Kaya minsan, pagka pinag-usapan ng kamatayan, bakit marami naman ay kapag-usapan? Bakit kamatayan pa? Kasi lahat tayo darating dito. Tama? Ibig sabihin, pag namatay ka, saan ka pupunta? Saan tayo pupunta? Kasi meron sinabi ng Diyos na pupuntahan natin. Di ba? Alam niyo ito, pakinggan yung mabuti. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Tama? Lahat ng tao nilikha ng Diyos. At merong nagsasabi na lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi po totoo yun. Kasi ang Diablo, meron ding anak. Sa John 8:44, lahat ng sinungaling at mamamatay tao ay ibubuli sa lawan ng lalagablab na asupri na siyang pangalawang kamatayan. Pero sinasabi ng Biblia sa John 1:12, ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapano, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At aaring tayo anak niya. Meron ba namang anak na pinabayaan ng ama, ng magulang? Meron ba? Siguro meron lang tayo nakita na kasi hayop lang nila nun. Minsan hayop nga di ba? Tinitipon yung kanilang mga anak para pagpalain. Higit tayo. Tama? Kaya sa Biblia, hindi lahat ng tao ay anak ni Diyos. Yung particular na sinuko yung kanilang buhay sa Diyos, sa ating Panginoon, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sapagkat napakabuti ng Diyos sa atin. Ang sabi niya sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Pag sumampalataya tayo sa Lord ng buong puso, hindi sa pamamagitan ng salita lamang talagang nakikita sa movement natin, yung ating pananampalataya, sabi dito ng Biblia, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Mamamatay tayo, katulad ni John Jett. Ito, wala na si John Jett dito. Katawan na lang niya ito. Yung kanyang kaluluwa, wala na dito. Ito'y pinaglagyan lang ng kaluluwa ni John Jett. Kanya ang pinahalagaan ng Diyos sa atin, hindi yung ating katawan, kundi yung ating soul, yung ating katawan, yung ating kaluluwa. Kaya maraming tao, bato-bato sa langit, ang tabagay, magbago ka na. Maraming binabago yung tao. Di ba? Magpapatapos ng inom, nagbabawas ng ganito. Hindi masama yan kasi may pera. Di ba? Pero yan ang image, yan talaga yung nilikha ng Diyos sa atin. Sabi ng Biblia, nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Hindi mo na kailangan baguhin ang sarili mo. Kasi yan na talaga yung binigay sa atin ng Diyos. Tama? Sige po, tuloy po kayo. Yan talaga yung binigay sa atin ng Diyos. Kanya sabi dito, sa magkat kamatayan. Yung pangalawa,
yung natawag na kabayaran. Kabayaran. Pag ikaw ay pinagtrabaho o nagtrabaho, marapat lamang na ikaw ay bayaran. Tama? Ngayon, kung kinuha ka ng isang tao na ikaw ay pagkatabuhin sa kanilang bahay, tapos hindi ka binayaran, ano magiging damdamin mo? Matutuwa ka? Matutuwa ka? Di ba? Kabayaran. Kaya bawat ginawa natin sa buhay na ito, mayroong kabayaran. Gumawa ka ng mabuti, mabuti yung kabayaran. Gumawa ka ng masama, masama ang kabayaran. Tama? Kanya sinasabi dito, yung tinatawag na kabayaran. Mahalaga na makita natin, sabi nga, yung buhay natin, hindi atin ito eh. Di ba? Hiram lang natin ito kay Lord eh. Pag gusto niya itong kinuha, wala kang magagawa. Pero ang mahalaga, ano ba ibinayad mo? Ano ba yung napala ng Diyos sa buhay natin bilang tao? Nakapagbigay ba tayo ng kaluguran sa ating Lord, sa ating Panginoon? Di ba? Kaya ngayon, maraming mga tao, at ito sabi nga, alam natin lahat. Walang iniisip kundi yung kanilang sarili. Papayaman, sabi nga doon sa Biblia, sa mayaman, ayan, wala na akong gagawin. Kundi, ayan, magpapasasa sa kalayawan, di ba? Ayan, lahat. Gagamitin niya yung kanyang salapi para sa kanyang kaligayahan. Pero ano sabi ng Biblia? Sabi ng Diyos, hanggang sa gabing ito, kukunin ko ang iyong buhay. Sino ang makikinabang ng iyong pinagpaguran? Pagkat marami, sabi nga, alam natin ngayon, na yung sarili lang nila yung pinahalagaan, hindi yung nakararami na nangangailangan. Kaya, merong kabayaran. Merong kabayaran. Lahat tayo ay magbabayad, magsusulit tayo sa harap ng ating Panginoon. Sabi nga, hindi ko, nagtasa tao, minsan lang mamatay, pagkatapos ay ang paghukom. Hukuman tayo, may judgment. Darating tayo doon sa paghukom. Di ba? Ayan. Ito, yung pinakamahalaga. Ngunit, bakit may ngunit sa Biblia? Sabi dito, sapagkat ang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan, ngunit, ito yung pag-asa natin. Yung ngunit na ito, may pag-asa pala na ibibigay si Lord. Sabi dito, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos, alam niyo, ang Diyos ang nagkakaloob. Kaya tayo nabubuhay ngayon, kung ano meron tayo, kapag yan nagbigay ng Diyos. Para po ba? Sabi ng iba, kaya ako'y kayo nagsipag, kanya ako'y, di ba? Pero hindi, kung hindi ka binigyan ng lakas ng Lord, wala ka ngayon, wala ka niyan, paano man kung meron ka ngayon. Tama? Kasi yung lakas natin, dahil lahat ito sa Diyos. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Hindi tayo karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pero napakabuti ng Diyos. Alam ba ninyo, yung kasalanan natin, kahit kasing lakihan ng barko, kamukha ng barko na mandugang to. Kahit ganyan kalaki, yung ating kasalanan, sinlaki ng barko. Pero yung pagpapatawad ng Diyos, sinlawak ng dagat. Ma'am, titingnan natin, dagat, pagka nilagay mo yung miniature na barko, liit lang yan. Ganun kabuti ang Diyos sa atin. Kanya sabi dito, ito yung pag-asa. May libreng kaloob ang Diyos. At ito yung tinatawag na eternal life. Buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Meron tanong, paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Kung tayo patuloy na nananalig at nanampalataya sa ating Panginoon, wow, hindi nasabi ng Biblia. Bibigyan niya tayo ng eternal life.
Merong panawagan ng Diyos. Sabi doon sa Biblia, sa Payag 3:20, tama mo ba ito? So, kunyari nga ito yung pintuan. Kumakatok ang Diyos sa pintuan ng ating puso. Kung siya'y ating bubuksan, siya ay papasok. At kasalon natin siyang kakain. Yun ang sinasabi ng Biblia. Ay ibig sabihin na kasalon natin siya kakain, kahit ano yung ginagawa natin, kasama natin ang ating Panginoon. Pero sinabi, tumutok-tok siya. Di ba, pagka tayo ay nakasalipinto natin, pag kami kumantok sa bahay, di ba, pagbubuksan natin, minsan parang uso na yung pumapasok na naman, titingnan mo na, sinisiguro mo na eh. Pero si Lord, pagka kumantok, magpapakilala ka agad. Di ba? Kaya yun, pagka binuksan natin ang ating puso, maliwanag yung sinasabi ng Biblia, siya ay sasama sa atin. Ano man yung ginagawa natin, saan tayo pupunta? Si Lord, yung kasama natin. Kasi pinapasok natin siya. Kaya paano ko ba papasakin? Papapasukin si Kristo sa aking puso. Tanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Marami yung tao, ginagawa lang siyang tagapagligtas. Pagka may sakit na, may problema na, tawag ng tawag kay Lord, kay Jesus, sa Diyos. Di ba? Pagka may problema, pagka wala na, wala. Yeah. Pero sabi, kami natin siyang Panginoon ng ating buhay. Sabi ng Biblia. At sariling tagapagligtas. Ganun si Lord. Liligtas tayo sa anumang problema, sa anumang mga pagsubok na dumarating doon sa ating buhay. At yung libreng kaloob ng Diyos, ito ay tinatawag na buhay na walang hanggan. Ibibigay sa atin ito ng Diyos. Sinabi sa Pahayag, sa heaven, wala nang sakit. Hindi ka nabibili ng band-aid. Hindi ka nabibili ng maintenance. Wala na. Walang sakit doon sa karera. Pero yung makakasungkol lamang nito ay yung merong buhay na walang hanggan na regalo ng ating Diyos. Pag ikaw ay may birthday, o ikaw ay nag-birthday, iregaluhan ka ng isang kahon ng cake. Magagalit ka ba o matutuwa? Yes, siyempre. Meron ba nagalit ng iregaluhan? Wala. Matutuwa na. Diba? Ganyan yung Diyos. Libre ko siya magbigay. Basta sinabi niya, tanggapin mo. Ang Diyos, hindi nagbibigay tapos babawiin. Tama? Yung mga blessing na pagpapala na nakakamit natin, ganun lahat sa Lord yan. Kanya yun po yung napakahalaga. Yung libre, hindi mo na ito pag-aaralan. Hindi mo na ito alam puso nito. Yung buhay na walang hanggan. Libre yan ay binibigay ng Diyos. Ang mahalaga lamang, sumasampalataya ka sa Kanya. At tinatanggap mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Amen. Kanya yung kamatayan, hindi ito yung katapusan. Ito ay pasimula ng buhay na walang hanggan na kasama natin yung ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia sa Korinto, pagtunog ng trumpeta, babalik siya. Lahat ng nasa Kanya, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, isasama niya doon sa Kanyang kaharian. Kaya yun po yung pangako ng ating Panginoon. Ang Lord, pag nangako, tinutupad niya. Pero yung tao, pag nangako, ano nangyayari? Napapako.
Di ba ba? Kaya dito, napakalaga. Yung buhay na walang hanggan, ibibigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Siya po yung tumubos. Napako siya sa krus ng Kalbaryo. Yung pinatubos sa atin ay yung kanyang dugo. Amen. Bilanggo tayo ng ating mga sarili, ng ating mga kasalanan. Pero dahil sa love tayo ng Lord, dahil sa pag-ibig niya sa atin, tinubos na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo. Amen. Meron na administrasyon dito. Alam niyo, 2 beses tayong binigyan ng pansin ng ating Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Una, yung paglikha sa atin. Sabi niya, sa Biblia, sa Genesis, nilikha niya yung lahat ng bagay. Di ba? Liwanag, mga nakikita natin ngayon, halaman, hayop, yan, nilikha niya. Pangalawa, yung muli na ginawa ng Lord, sabi na siya sa nilikha niya. Nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng hayop, nagkaroon ng halaman, lahat ng nakita natin. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. At siya ay nasiyahan. Noong ikanin na araw, sabi niya, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating wais. Kumuha siya ng material na bagay, hindi sa pamamagitan ng salita, nilikha tayo. Kumuha siya ng likabok, paputi, nubugan niya ito na yung tao at kanya itong hiningahan at nagkaroon ng buhay. Tayo yun ngayon. Hiningan ka ng Diyos, kanya ka nagkaroon ng buhay. Ito yung pangalawa. Pero isang bata, gumawa ng magang bangka-bangkaan. Pintahan niya, nilagyan niya ng layag. Alam mo layag? Para pagka naipan ng hangin, yun. Pero ganda ng bata, yung ano nito, yung kanyang laruan nito, na bangka-bangkaan. Nilagay niya doon sa sapa, nakita niya, ganda. Eh, biglang tumakas ang hangin. Nawala yung hindi niya nakuhan, hindi niya nasundan na, nabaglit sa kanya yung bangka-bangkaan niya. Biyak siya, hinayang siya, pero wala na. Minsan nagpunta sila ng kanyang magulang na nanay sa bayan, sa palengke. Nakita niya yung ginawa niyang bangka sa isang tindahan. Nasa iskaparate. Sabi niya, bangka mo yun! Sabi ng bata. Eh narinig siya ng mga, hindi. Amin yan. Kung gusto mong mapasayo yan, kasi may presyo sa ilalim, bilhin mo. Sabi doon sa, sabi ng nangangasiwa sa, kung gusto mong mapasayo yan, bilhin mo. Ginawa ng bata, umuwi siya, yung naipon niya, ginawa niya, at hindi pa sapat, meron siyang alkansya, binasag niya, ang alkansya, at nabungo niya ayon sa presyo na nakalagay doon sa tindahan. Tinubos niya ito. Tinubos niya yung kanya. Kanya na yun, tinubos pa niya. Tayo, sa Diyos din tayo, pero tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Amen. Ganun po kabuti ang Diyos sa atin. Kahit tayo yung pinakamasama na tao, kayang patawarin tayo ng Lord. Amen po ba? Yung mahalaga sa ating buhay ngayon, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, kilala mo ba si Jesus? Maraming tao ang kilala si Jesus sa pangalan lang. Pero yung buhay na kaloob ng Diyos sa atin, mababaw. Kaya ito po,
Pinakikilala ko sa bawat sa atin yung kabutihan ng Diyos. Tama? Kanya sabi dito, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa mamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Para makamit natin yung buhay na walang hanggan, meron tayong gagawin. Pagsisihan mo yung kasalanan mo. Pagsisihan natin yung ating kasalanan. Ako, ikaw, tayong lahat. Walang makapagsasabi sa atin sa lugar nito na nasa loob. Mas kahit na nasa labas, hindi mo masasabi na wala kang kasalanan dito nasa loob. Tama. Lahat tayo ay nagkasala. Sabi nga ng Biblia, hindi tayo wala dapat, pero pinaging dapat tayo na ating itong ngayon po, bago po tayo dumako doon sa pagkantungan ni John G. Okay. Yan. Okay. Katawan na lang niya yan eh. Di ba? Kung anong meron siya ngayon, nagkaluluwan niya, so, yun ang pinahalaga ng Diyos. Minsan, tanguli po ito, ilustrasyon, mayroong mga tao na, sabi nga, pagka namatay na, nagbabalik daw. Nagbabalik. Pag ikatlong gabi, babalik daw. Yung mga tiyahin ko, ito yung mga kamag-anak natin, nung mamatay yung lola namin, sabi niya, noong ikatlong araw, bumalik. Natatakot sila, hindi sila mga tulog. Nagpasama sa akin, sa kanila. Kasi, mayroon daw nagkukot-kot sa kwarto ng matanda. Sabi ko, hindi ako naniniwala na isang patay ay muli pang babalik. Isa lang yung nagbalik. Walang iba kundi yung ating Panginoon sa Kristo. Tsak yun, babalik siya. Yan po yung sabi ng Biblia. Ngayon, sinamahan ko sila. Gabi. No? Andiyan din ka sa kwarto na yan. Andiyan din ka yung lola mo. Insang. Yung insang kung tawagin. Diba? Ngayon, nung dumating na yung night, yung talagang sobra na yung ating gabi na, ayun din ka, nandiyan na nagpupot-pot. Ano ako, pupunta-pot ka ako sa akin ko. Pumunta ako doon sa kwarto, nangangalisan ako, medyo parang di kita. Tatakot na. Pero hindi ako naniniwala na isang patay, mali man ang patay. Ayun, na isa, diyan ka ba? Wala. Pero may nagkukukot doon sa kawan. Buksan ko ilaw, nung hilahin ko yung kahon, napasigaw ako! Dahil nilundag ako ng daga ng kapapanganak. Yung pinatatakutan yung daga. Ito tandaan natin. Tiyak na darating, babalikan Diyos. Tiyak na darating ang Diyos. Malapit na. Kasi yung nakikita natin nakaguluhan dito sa ating paligid. Yan yung senyales. Yan yung mga tanda ng Diyos ay malapit na bumalik. Kaya marapat, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, talagang iayos natin yung ating buhay sa harapan ng ating Panginoon. Ako po ay mananalangin na isang panalangin na pagtanggap sa ating Panginoon. Hindi ako itatanggapin niyo, kundi si Kristo na namatay sa krus. Ganun po ba? Sabi nga po doon sa bayan, binanggit ko, kailangan tanggapin natin sa ating puso ang ating Panginoon. Ulitin lang po ninyo, gagayad ko po kayo sa panay. Yumuko po tayo. Huwag po natin intindihin yung ating mga katabi. Intindihin po natin si Kristo yung tatanggapin natin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito po yung panalangin. Ulitin lang po ninyo ng malakas. Sabi nga po ng Biblia, pagka nananalangin ka, nasa isip lang, hindi mo nyo, hindi maririnig yan, hindi malalaman. Pero pag ikaw ay nanalangin ng malakas, alam ng Diablo kung kanino ka. Kung sino yung tatanggapin mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya ulitin po natin yung panalangin ito. Alihin po ninyo, ito po yung panalangin. Ito po yung panalangin. Ulitin po natin na meron pong boses. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako po yung nagpapasalamat
sa inyong kabutihan, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang bagay na hindi mo kayang gawin para sa aking ikabubuti. Kaya Panginoon, sa oras na ito, hayaan mo na buksan ko ang aking puso. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan, sa aking karumihan, sapagkat ako isang maruming basahan lamang. Sa oras na ito, Lord, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw na po, Panginoon, ang maghari sa aking buhay mula ngayon at magpakailanman. Salamat po, Panginoon, sa pagtanggap mo sa akin bilang iyong anak. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po yung mananalangin. Lord, ikaw ang nakakaalam kung sino yung nagbukas ng kanilang labi, tinanggap ka nila sa kanilang puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Alam ko po, Lord, na libo-libong anghel ang nagkakatuwaan dyan sa langit sapagkat merong mga nilikha ka na tinanggap ka sa kanilang buhay. Lord, dalangin ko po yung patuloy na pagagapay mo sa kanila, pagsubaybay, pag-iingat, pagbibigay mo ng kalusugan, mga pagpapala, na alam ko po na hindi mo ipagkakay. Sapagkat sinabi mo po sa inyo pong banal na kasulatan, bawat pagsunod, may kaakibat na pagpapala. Lord, salamat po. Ginamit mo po yung buhay, yung katawan, yung upang mataas ka sa umaga. Lord, salamat po. Sa iyo po ay papuri, sa iyo po ay pasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag-ibig mo siyang bumukaw sa ating puso at kalunan at siyang nagtulog sa ating buhay, liwanag sa atin at pag-asa. Pag-ibig ang siyang bukod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo't nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalikan sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo,
na may Diyos tayo't nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo. Nagmamahal. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y isilang. Pagkatao ay mayroong tangal. Sino may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan. Kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kundi ako nagmamahal, sino ako? Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan. Kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kundi ako nagmamahal, sino ako? Kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kundi ako nagmamahal, sino ako? Kundi ako nagmamahal, sino ako? To say goodbye. For all the joy we shared,
I'd want forever back again, to look into your eyes and hold you when you cry. It's not easy to say goodbye. I remember all those great times we had. So many memories, some good, some bad. Yes, and through it all, those memories will last forever. There's peace in where you are, maybe all I need to know.